Hindi nga talaga mga idol nagbiro ang Boston Celtics sa pag-trade nila kay Jaylen Brown matapos nilang opisyal na ipamigay ito sa Philadelphia 76ers kapalit ni Paul George, 2 first round pick at 2 second round pick. Ayaw nga nila itong panatilihin sa lineup dahil kahit man injury prone na player si Paul George, kinuha pa rin naman nila ito bilang kapalit ni Brown. Kaya hindi na nakakagulat bakit maraming mga fans ng Boston ang hindi nagustuhan ng ginawang trade na ito. Alam naman nga ninyo, nagkaroon pa lang naman si Jaylen Brown ng MVP season last year. Malayong malayo kay Paul George na sunod-sunod nga ang injury sa kanyang katawan. Mas madami pa nga ang beses na nakapag-podcast ito kaysa maglaro sa Philadelphia. Kaya kinakatakot ngayon ng Boston Celtics ang hindi makapaglaro ng maayos sa kanilang team dahil sa posibilidad na magtatamo muli ito ng injury. Sa madaling salita, malinaw na panalo sa naging trade na ito ang Philadelphia 76ers habang ang Celtics naman literal bumagsak sa isang iglap lamang. Samantala, pagkatapos nga po ng kalbaryong nangyari sa Los Angeles Lakers sa first day ng free agency matapos mawala dito sina LeBron James, Marcus Smart, Luke Kennard at si Rui Hachimura, nalilipat ng ibang kupunan, bumawi nga agad si Rob Pelinka sa second day ng market. Inumpisahan niya ito sa pagkuha kay Walker Kessler sa isang blockbuster sign and trade kung saan binigyan nga nila ito ng kontrata na umaabot ng 4-year $130 million. Sinunda ng sunod-sunod na pagkuha katulad ni Quentin Grimes na pinapirma ng 4-year $60 million. Sandro Mamukilashvili na pumirma ng 4 years $52 million contract. Si Colin Sexton naman pumirma ng 2 years $19 million. As of now, 4 na bagong player na ang opisyal na nakuha ng Lakers sa loob lamang ng isang araw. Sila na nga ang inaasahang papalit sa mga malalarong umalis at hindi na pinabalik pa sa kanilang lineup ngayong off-season. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Washington Wizards hindi na nga po nila ititrade pa si Anthony Davis ngayong off-season. In-inform na rin naman nila ang ibang teams na hindi na ito magiging available sa trade market. Imbis na ipamigay nila ito, balak nga ng front office bigyan siya ng bagong extension para mapanatili sa mga susunod na taon. Though napatunayan na hindi kaya ni Davis na maging healthy, willing pa rin naman ang Wizards magtiwala sa kanyang kakayahan at availability. Isa pa rin naman itong superstar big man na kapag naging healthy, siguradong kakayanin nitong buhati ng Washington Wizards para mag-compete sa Eastern Conference at maging kampyonato. Meron nga siyang makakatulong na si AJ Debats at si Trae Young. Kaya hindi talaga mahihirapan si Anthony Davis na buhati ng Wizards. At kung sakaling maging prone to injury na naman ito, mas magiging madali para sa kanila na i-trade siya muli sa susunod na season. As of now, buo na at kompleto na nga ang lineup ng Washington Wizards na ipang tatapat nila at ipang sasabak next season.